Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, bubuo po tayo ng English sentences na kung saan ay gagamitan po natin ng adjective plus from. Na ito pong adjective plus from ay makakatulong po na mailarawan po yung ating pinag-uusapan. Okay, so umpisa na po natin. Katulad po nito, gagamit po tayo ng made from. Okay, para masabi natin kung saan gawa yung naturang bagay. Okay, ang aking bag ay, pag in English nyo, my bag is. Tapos ipareha po natin dito sa made from, gawa sa. Okay, ang aking bag ay gawa sa plastic. Pag in English nyo, my bag is made from plastic. Okay, so kung mapapansin nyo, inilalarawan natin yung aking bag na gawa sa plastic. At nasabi ko po yon sa tulong ng made from o gawa sa. Okay? Sumunod, ang kanyang phone ay her phone is o kaya his phone is. Kung babae, her. Kung lalaki, his. Subukan natin itong babae. Her phone is. Ang kanyang phone ay different from, iba sa aking phone. Pag in-English nyo yung aking phone, my phone. Subukan natin pagsamahin. Ang kanyang phone ay iba sa aking phone. Pag in-English, her phone is different from my phone. Okay? Nakagawa na naman po tayo ng sentence. Ngayon naman po, inilalarawan natin na yung kanyang phone ay iba sa aking phone. Okay? Sumunod. Ang kanilang kaibigan ay, pag in English nyo, their friend is. Tapos, ang ipapareha po natin na ito, free from, malaya sa. Tapos, magdadagdag ako ng salita na pangkumpleto. Okay? Malaya saan? Sa sakit. So, yung sakit, pag in English mo, ay sickness. So, ang kanilang kaibigan ay malaya sa sakit. Pag in English nyo, their friend is free from sickness. Nailarawan po natin yung kanilang kaibigan na malaya sa sakit. Sumunod, ang iyong mga pasahero ay, pag in English nyo yan, your passengers are. Ito naman, safe from, ligtas sa. So magdagdag na lang tayo ng salita para makompleto at ang dinagdag ko ay mga pirata o pirates. So pagsamahin lang natin, ang iyong mga pasahero ay ligtas sa mga pirata. Pag in English nyo, your passengers are safe from pirates. Okay? Sumunod, ang mga salita nito ay, pag in English nyo, its words are. Tapos, ito po yung kapareha na adjective plus from, derived from, mula sa. At ang dinagdag kong salita para makumpleto, yung ating sentence ay Latin. So, pagsamahin lang natin, ang mga salita nito ay mula sa Latin. Its words are derived from Latin. Okay? Last. Ito, ang aming mga kaopisina ay our office mates are sent from, o sa Tagalog ay wala sa. Tapos, ang dinagdag ko po ay salitang work. Ang aming mga kaopisina ay wala sa trabaho. Our office mates are absent from work. Okay? So, sana po makikitandaan po itong mga adjective plus from natin na nakalagay dito. Kasi, anytime po, pwede nyo yan magamit na pantulong para mailarawan nyo po yung ating pinag-uusapan. Maraming salamat po.